Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Let's stop this, Celine. Natigilan si Celine sa paghalik sa kanya. Nakakubabaw ito sa kanya. He was pinned on the bed as she aggressively kissed him. Bakit? Sabik na sabik kang iuwi ako kanina, di ba? Nawala ang apoy ng pagnanasa sa mga mata nito. Bahagya niya itong tinulak at tumayo. Inayos niya ang sariling damit. A while ago, he was so sure of tarnishing his marriage. But when he saw her, those eyes of hers, lagi siyang hinihilang gumawa ng mabuti, kahit kabaliktaran ang nais niya. Kapag nakikita niyang nababahira na ng luha ang mga iyon, nagiging tubig ang yelo ng galit sa puso niya. It had always been like this since the very first time he laid his eyes on her. Those sets of eyes were mysterious. It lured him to discover more of her. Kaya nga siguro mas hinangad niyang makilala pa ito. He befriended her. Ihahatid na kita. Hindi, alam ko naman ang daan palabas. Inayos na rin ni Celine ang sarili. Pinulit ang clutch bag na basta na lang nalaglag sa sahig. Celine looked so stunning in her mini dress, so sexy and provocative. But he couldn't feel any amount of desire for her. Kahalikan niya ito kanina, ngunit iba ang mukhang naglalaro sa isip niya. It wasn't Eliza. It was Jade, for Pete's sake. Dapat magalit siya sa kanya, pero hindi niya napigilan ang sarili niyang gusto siya, ang katawan niya at lahat ng tungkol sa kanya. Marami pa namang oras, Jax. Dapat mainsulto ko pero hindi na. Malapit na kitang makuha. Narinig na lang niya ang pag-click ng pinto ang nilabsan ni Celine. Tuluyan na siya na lumabas ng silid. Bago narating ang sala, dinaanan muna ng paningin niya ang nakapinid na pinto ni Jade. Suddenly, he felt nervous looking at her door. Pumosisyon siya sa harap nun. Iniangat ang kamao upang katukin ito, but he did otherwise. Napabuntong hininga siya. Hindi niya intindihin yun. At the end of the day, his heart felt heavy every time he hurt her. Naapektuhan siya sa mga luha nito, kahit hindi naman dapat. Naguguluhan siya sa sarili. Umalis siya sa harapan ng pinto. Hahayaan niya muna ito, for now. Kumuha siya ng beer sa ref at tinungga iyon. Saka niya napansin ang donut na nakalagay sa ibabaw ng counter. May paupos ng kandila. Bigla siyang sinalakay ng kaba. 20. Shit! It was her birthday at pinaiyak lang naman niya ito ngayon. Napasabunot siya sa sariling buhok. Bakit ba siya nakukonsensya? Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Pero hindi niya maiwasan. You'll become a shit, Jax. Kastigo niya sa sarili. Nahiga siya sa couch. Pilit na nililinaw ang inaamag ng isipan. Hanggang sa nakatulog na siya, mataas na ang araw nang magising siya. Sinuyod niya ang tingin ng buong penthouse. Walang anumang ingay o kaluskos na maririnig. At this time of the day, may nakahain ng pagkain sa mesa. Tumayo siya, sinilip ang kusina, but he found no one in the kitchen. At wala ring sinyalis na may gumalaw ng lutuan. Nasaan siya? Kaagad niyang pinuntahan ang silid ni Jade. Kahit hindi naman niya ugaling gawin yun, maliban kapag nauuhaw siya, and he's thirsty right now. He wanted to devour her lips and be on top of her and do all those things to her. Impyerno. He wasn't like this with Eliza. He was always patient with her. Kapag sinabi nitong ayaw nito, hindi siya namimilit. But when it came to Jade, para siyang asong laging naglalaway at gutom. Gusto niya itong lapain palagi. Isinasaksak niya sa utak, it was purely physical. Part of punishment. Ngunit kapag nasa ibabaw na siya nito, kapag umuulos siya sa mainit nitong kaibituran, nag-iibang perspective niya sa mga bagay-bagay. And he couldn't accept the fact that he was charmed by her. Jade! Lakas loob niyang kinatok. Walang nagbukas. He became impatient after the third time. Tinulak niya ang pinto. Bumukas iyon. Just like the kitchen, the room was empty. Nasaan ba siya? Jade! Walang sinyales. Naginamit nito ang banyo. The floor was dry. Ang kama, hindi man lang nalukot. Where are you? Kinuha niya ang phone at nagdaya. Of course, he knew her number. Walang sumasagot. Nadagdagan ng inis at pag-aalala niya.
Damn it! Bakit ba siya kinakabahan ng ganito? He dialed again. Sagutin mo! Damn it! Frustrated, lumabas siya ng unit at bumaba ng reception area. Doon niya nalaman sa building custodian na sinundo raw si Jade ni Aling Mildred. Sa fire exit ho, nagpalipas ng gabi, sir. Ngayong umaga lang ho namin natuklasan. He felt pinch in his heart. Naglalaro ang utak niya at ipinipinta ang itsura nito habang nakadukdok ang mga tuhod at nakaupo sa hagdanan. Pinukpok siya ng konsensya. What if something happened to her? May masamang taong nakakita rito. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. He was nursing those thoughts nang mapalingon siya sa tunog ng phone niya. She's with me, just in case you're looking for her. Just in case lang naman. May bahid ng disappointment ang boses ng abuela. I'm all Jax. Hiling ko lang sana bigyan mo ng tsansa si Jade. She's a wonderful woman. Nawala ka agad ito sa kabilang linya. Somehow he was relieved, knowing that she was safe. He treated the following days as normal. Nagtrabaho siya gaya ng dati. Nagpalipas ng oras sa bar, ngunit pag uwi niya, nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa pagkakaalim na walang tao sa bahay. Ang kanyang mga pagkain ay palaging binubuo ng take-out at syempre, beer. Maraming beer at sigarilyo. Maaga siyang nagtungo sa Tagaytay para sa kaarawan ni Lola Carmela. On his way there, samot-saring isipin ang naglalaro sa utak niya. Una niyang hinanap si Jade. Nasa restroom daw ito. Sinundan niya ito. Wala siyang pakialam kung bumubuntot si Celine sa kanya. What was important at that moment was to see her. Ayaw niya mang aminin, he missed her. Pero ang anumang emosyon napilitan ng yamot, naging galit, at ang hindi niya maaaming selos. David was almost hugging his wife. His wife. Noong nakaraang gabi lang, ay halos magbasagan na sila ng muka nang malaman nitong nag-akyat siya ng babae sa bahay. Kumuluan dugo niya. Bigla siyang nakaramdam ng pagmamaramot. Ayaw niyang nakikitang hinahawakan ng iba si Jade. Ayaw niya na may ibang lalaking dumadama sa malambot nitong balat. Kanya si Jade. Kaya kong alagahan ang asawa ko. Parang sinaniban siya ng ibang espiritu na sa gitna ng pagtatalo ay hinatak niya ito't hinalikan. God knows how nervous he was at that time. It was just he wanted to kiss her in front of all those people. Wala na siyang pakialam. Gusto niyang ipakita sa lahat na kanya lang si Jade. And when he tasted her tears and saw pain in her eyes, may kinuyumos na parte sa puso niya. Gusto niyang paalisin ang kahuli-hulihang luha nito sa mga mata. Maghiwalay na lang tayo, Jax. Hindi. May bumara sa dibdib niya. Sa sandaling iyon, alam niyang gumuho na ang kanyang panlaban. Matugumpay nang napasok ni Jade ang kanyang puso. Siya'y hinampas. Wala siyang kamalay-malay. Ito'y isang bagay na hindi planado. Nahuli siyang hindi handa. Ngunit sumugal siya. Gusto kong bigyan tayo ng pagkakataon. Their days became better. Nakasilip ng pag-asa ang relasyon nila. Ngunit sadyang masakit magbiro ang tadhana. Kung kailan kaya na niyang aminin sa sarili na mahal niya ito, sa ikalawang pagkakataon, napaglaruan sila ni Jade. Naging sarado ang utak niya. Nagkahiwalay sila. He was devastated. He never knew he was capable of harboring such pain. Ngunit ang kapalaran ay may mahirap na paraan ng pagbabalik tanaw. Muli silang nagtagpo ni Jade. Wala siyang planong dumalo sa party na yun. Ngunit sa huling sandali, nagkaroon ng emergency si Chloe. Pumunta siya sa hotel. May babaeng nakabalot ng regalo. Isang babaeng kinuha ni Paolo para sa kanya. Si Jade yun. Muli siyang naging matakaw. Gusto niya si Jade para sa sarili. Ito ang pagnanais niyang makaganti sa kanya. Akala niya ito na ang huling pagkakataong makikita niya ito. He never felt any conscience. Ayaw niyang isipin ni katiting na sundot niyon. Pagkatapos nakilala niya si Jenny. Isang anak na hindi niya alam na umira. Then, dumating si Edriel sa buhay nila. Sabihin mo sa akin ang lahat. Nanginginig na isinalaysay ni Mariposa ang lahat. Hindi niya maintindihan ang emosyong pumuno sa dibdib niya. But just as when he and Jade were about to straighten things up, nalaman nila ang katotohanan. Ang hirap para sa kanya ang pansamantalang pakawalan si Jade. May mga pagkakataong nagkukubli siya sa isang sulok at binabantayan ito mula sa malayo. One time, isang estudyanteng lalaki ang kinailangan niyang takutin. Jade was attending a school event and she wore a slightly provocative dress. Alisin mong maruming tingin mo sa asawa ko. Maniwala ka sa akin. Ang dami kong kayang gawin sa'yo. It was immature. Takot lang siya. Pero may isang taong hindi niya kayang itaboy. Si David. Ang dami nilang pinagdaanan just to reach this point. The road wasn't easy. Kapag binabalikan niya ang mga panahong yon, he still felt ashamed.
One thing he was thankful about was having Jade beside him after all these years. Walang iba sa puso nito. Nag-iisa din ito sa kanya. Ang lalim ng iniisip mo, ha? She looked at the face of the woman he loves the most. Nakangiti itong nakasandal sa dibdib niya habang yapos nito at magkasalikop naman ang kamay nila. They were standing right there, where he gave the ring 10 years ago. Dito sa mismong Cafe Augusta, tinupad niya ang pangako niyang iyon. Lahat gusto niyang tuparin. Isa na roon ang mag-camp sila sa rooftop ng penthouse nila dati. Pero kasama na nila mga bata kapag ginawa nila iyon. Family bonding na ang gusto niya. Did you remember? Ganitong oras din tayo nagtungo rito noon. Epic nang ngumiti siya. Ayaw niyang tantanan ang paninitig, kaya kahit na anong tanong nito, tila lumalampas lang sa kanyang tainga. Ang boses nito, nakakagaan ng pakiramdam. Tititigan mo na lang ba ako buong gabi? Still, she was blushing. And after all these years, she still maintained this cute quality of hers. Para yung teenager na katabi niya sa mansyon ng mga Ledesma habang kumakain sila ng pizza kasama ang mga kasambahay. Ang ganda mo kasi. He kissed the top of her head. Ang bango pa. Ilang sandali silang nanatiling magkayakap hanggang sa naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Jade sa kanya. He liked it when she was this clingy. Pero madalas siyang tudyuin ni na Alexa at David. Mas clingy raw siya kaysa kay Jade. It's true. He won't deny and won't ever be ashamed about it. He was so proud of loving her so much. Nakita ko siya nung isang araw. Nasa loob na sila ng sasakyan at pabalik ng Maynila. Who? Si Eliza. And? Nakita ko ang anak niya. May naramdaman ako. Gusto mo ba siyang makita ulit? Sa tingin mo ba? Okay na gawin ko yun. Inabot niya ang kamay nito at basta nalang pinupog ng halik. It's up to you, ma. If it would lift some burdens inside your heart, do it. Basta lagi lang ako nakasuporta sa'yo. Ilang bagay pa na pag-usapan nila. It would range from serious to funny. But most of all, sa gitna ng pag-uusap, lagi niyang hinahawakan ng palad nito o hindi kaya hinahaplos ang pisngi ng asawa. Dinner? Sa bahay na. Kakakain pa lang natin. Isa pa, baka masyado nang pahirapan ng mga chikiting ang mga matatanda. His parents and Nanay Lourdes watch over the kids while they were gone. Pati si Papa Joseph, malamang na nasa bahay na rin. Laking pasasalamat niya na napapalibutan ng pagmamahal ang mga anak niya. Ililiko na sana niya ang manibela nang bigla niyang maramdaman ang mahigpit na kapit ni Jade sa kanya. There was grimace on her face. Oh, ano nangyari? I think, manganganak na ako. Ouch! Napahiyaw itong bigla at napakapit ng mahigpit sa hita niya at sa gilid ng upuan. Bigla siyang nataranta nang masundan pa ng hiyaw nito. Kagaya ng madalas na pagkaaligaga niya kapag humihiling ito ng kung ano-anong maibigan nito. He couldn't believe it, pero sugar cane ang pinaglinhan nito. Kapag pinapapak na nito ang tubo, nakakalimutan na siya ng asawa. She was lost in her own little world. Anong dapat kong gawin? Jax, pumunta ka sa ospital! Tarantang-taranta na siya. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ang kamay nito at pinisil. Naramdaman man lang nito na nasa tabi lang siya nito at hindi iiwan. Wait lang, ma. Halos palaparin na niya ang sasakyan, makarating lang kaagad sa ospital. Sa kabila ng sakit na sumisigit sa katawan nito, nagawa pa nitong tawagan si Steph. He was more nervous than her. Siya ang nagbuhat kay Jade papasok sa ospital. I need a stretcher! Halos mabulyawan na niya ang lalaking attendant na nababagalan siya sa ikinikilos. Take care of my wife. Hindi na siya sigurado sa tono ng boses niya. Ngumuwi kasi ang asawa niya habang inililipat ito sa stretcher. Pa, relax. Ginagap nito ng mahigpit ang palad niya. How could he do that? Habang dinadala si Jade sa delivery room, hindi niya binitawan ang kamay nito. He was there all along. As he promised, he was with her every step of the way. Push, Jade! Namumuo ang pawis sa katawan niya. He found breathing difficult. This is what he had been missing with his two kids. He missed the experience of holding her arms as she felt excruciating pain. Naluluha siya. Bawat paghihirap na nakikita niya sa asawa, nararamdaman niya rin. Bawat paggitiw ng ugat nito, nagpapahirap din sa kanya. If only he could take all the pains, sana siya na lang ang nakaratay sa higaan. Ang husay mo magpakasarap sa huli, ako ang naghihirap. He remembered what she said when they were in Houston. Yes, the suffering and sacrifices of a mother were incomparable. Mula sa paglilihi, pagdadalang tao, at ngayon,
Buhay ang itataya para lang mailuwal sa mundo ang bunso nila. Ang tanging nagagawa lang niya ay ang hawakan na mahigpit ang kamay nito at gawaran ng halik sa noo. "We're almost there, Jade. Push!" utos ng doktor. One last push, and he heard the most magnificent sound of all. His baby cried for the first time, as if broadcasting to the whole world his entrance. Para siyang nabunutan ng tinik. He became emotional. Umapaw ang mga luha niya. His son was beautiful. "Napakagaling mo, ma." Panay ang ginawa niyang paghalik sa namamawis nitong noo. Pinunasan niya ang mga yun, pati na ang mga luha nito, at ilang ulit na sinabing mahal na mahal niya ito. Immeasurable happiness, iyon ang umaapaw sa puso niya sa mga oras na yun. It was the kind of happiness that no one could ever explain, lalo na nang mahawakan ng anak niya. "He looks like me." Masuyo niya itong tinitigan. Naaliw siya sa mumunting galaw nito at sa ingay na nililikha nito. "I love you, son." Napangiti ang asawa niya. She was teary-eyed, tired, and so damn beautiful. Nilapitan niya ito at isang patak sa labi ang iginawad niya. "Salamat. Salamat sa pagdadala kay Knight sa mundong to. Mahal na mahal kita, ma. Salamat din dahil nanatili ka sa tabi ko." Like he promised, he tried to be a good father to his kids. Kapag gumigising na sa gitna ng gabi ang sanggol nila, it would always be him na unang nagigising at dadaluhan ng anak. Kung ano-anong kantang panghele ang nabubuo niya, mapatahan lang at mapatulog ito. Pagod ang asawa niya sa pag-aalaga ng 3 bata. Minsan ay nakakatulugan na siya sa ibabaw ng dibdib. At napapangiti siya kapag komportable itong natutulog na kalong niya. "He likes you more, Papa," madalas iyong sabihin ni Jade. Mas madali niyang napapatahan ang anak nila kapag siyang kumakarga o kahit tumatabi lang dito. Sa kabila ng pag-aalaga nila sa bunso, they made sure na hindi nawawala ng atensyon si Ate Jenny at Kuya Adriel nila. It gladdened his heart seeing na magkakasundo ang mga anak nila. "Ma, paano ba yan? May mga pulis tayong kasama." Jade caressed his face. "Malisyoso na naman yung iniisip mo, ha?" Madalas lang napatakan ng halik ng asawa niya ang bibig niya kapag naghahayag siya ng ganitong mga litaniya. Madalas kasing nakikitulog sa silid nila si Jenny at Adria. But how he wished bumagal muna ang pag-inog ng mundo. Nang sa gayon, they could play and enjoy with them more. Kapag nakakatulog ang mga anak sa hele at bedtime stories nila, iba yung pride ang nararamdaman niya. It was a fulfillment as a father. Kahit sa opisina, nakadisplay ang larawan ng pamilya niya. A genuine smile painted his lips, seeing his family beside him. Ang asawa at mga anak niya ang totoong kabuluhan ng buhay niya. Maligayang pagdating sa mundo ng mga Kristiyano, Knight. 3 buwan matapos ipanganak si Knight, nang binyagan ito. Ang daming ninang at ninong ng anak nila, kasali si Doc Steph at ang mama nito. Ilang taga-kwadra rin ang kinuha nila. Even Tita Adina cleared her schedule at dumalo sa pagtitipon. Adriel christening was like a feast. Napuno ng guests ang bakuran at rest house nila sa Tanza. May nakaset up na mga mesa sa ibaba. Siyempre, proud siyang tatay na ayaw ipahiram ang anak sa iba. Sa gitna ng kasiyahan, isang kotse ang huminto sa labas. Umibis ang isang bata. Napangiti siya na makita kung sino ang akay ni Papa Joseph. "Hello, Corbin!" They invited him. Gusto niyang mapalapit ito sa mga anak niya at kailangan din ng bata na maramdamang may kamag-anak ito. To his surprise, nagmano ang bata sa kanila. He was a polite kid. "Eliza liked the way you kissed my hand before," paliwanag ni Papa Joseph. Na namamangha namang si Jade. "Talaga, Papa?" Nangingislap ang mga mata ni Jade habang nakatitig sa pamangkin. Ginulo nito ang buhok ng bata at hinalikan. Her smile was genuine, her concern was sincere. Sa kabila ng gulong dinulot ni Eliza, his wife still has a place in her heart for this little boy. "Hello po, tita, tito." Nagmano rin sa kanyang bata. "I have a gift for my cousin po." Corvin even brought gift tonight. What a sweet little boy. Walang bakas na anak ito ni Eliza kung sa ugali ang pag-uusapan. "Halika, pasok ka sa loob. Kilalanin mo mga pinsan mo." Sinanyasan niya ang mga anak niya na lapitan ng pinsan ng mga ito. Ilang saglit lang nagtatawanan ang mga ito. "Papa, can you please tell Eliza to fetch her kid?" Narinig niyang tura ni Jade sa ama. Napatingin ang ama sa asawa niya na may pangingislap sa mga mata. Alam niya na sasaktan itong nakikitang hindi magkasundo ang mga anak nito. "Of course, Iha. Of course." "Handa ka na ba talaga?" Niyapos niya ang asawa mula sa likuran. Nasa itaas sila ng rest house at kumukuha ng mango float sa ref ang asawa niya. Hindi naman ito kailangan magpagod pero heto gumagawa pa rin talaga ng dessert. Of course, tinulungan niya. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang napapagod ng kanyang asawa.
I guess I'm ready. Maraming taon na rin naman ang lumipas. His wife was not only beautiful. She was the kindest human being he knew. Bakit pa ang bait-bait mo? Sumandal siya sa sink. Pinihit niya ito at inago mula sa kamay nito ang hawak at niyakap. I'm so proud of you. I love you. Pinataka niya ito ng halik sa labi. Mabagal na hinagod iyon. Mahal kita pero nandidistract ako. By what? He was teasing her. Alam niya ang tinutukoy nito. Nanunod yung mas hinapit niya pa ang puwetan nito palapit sa kanya. Bumangga ang kasalanan nito sa gawing puson nito. Oh Jesus! She felt so nice and so soft. She couldn't keep himself from moaning. Shucks Alcantara, namumukol ka na naman ha? Ang alin? Painosente niyang tanong. Ngunit ang diablo sa kanya ay nagsisimulang gilingin ang kanyang pelvis nang napakabagal na laban sa kanya. Pilyo ka talaga. Natawa siya nang kuritin siya nito sa leeg. Alam niya it took so much courage for her not to show how affected she was. Basang-basa niya ang body language at facial expression nito. Jade missed him and his twin too. Mas diniinan pa niya at napakapit si Jade. Oh, how sensual. Siya rin ang kusang pumigil sa sarili. Tagal na kasi eh. Purgong-purga na ako. Kailan ba talaga pwede? 6 months? 1 taon? Namilog ang mga mata niyang tinunghayan nito. He could see Adriel naughtiness in her smile. Super tagal naman nun. Inilapit niya ang mukha rito at bahagyang kinagat-kagat ang tungki ng ilong nito. Then he kissed her on the lips. Magaan lang. May katulong kasing pumanik sa kusina. Bakit ba ang tagal ng mango float ha? Tila naiiritang wika ni Alexa at kinuha ang pagkain. Hindi nakatiis na binuksan ito ang takip ng container at kumuha ng tinidor at sumubo. Ang laki ng bawat subo ng pinsa niya. Katunayan, namumukol na ang pisngi nito. Alexa, you really look like a monkey. Puna niya rito. Walang sagot. Abala lang sa paglamo na para bang huling pagkain ang sasahid sa bibig ang dessert na yun. Sa pagkakaalam niya, walang hilig sa matatamis ang pinsa niya. Pero heto, walang pakailam sa paligid na nilalantakan ng pagkain. Nagkatinginan sila ni Jade. Parang iisang tinatakbo ng utak nila. Hoy! Ang tagal mo ha? Si David ang pumasok. Wow! Hinanap ka agad? Masama ang tingin pinukol ni Alexa sa kanya. Ayaw na ayaw nitong tinutudyo. Si Jade naman pinungot siya sa braso. Ang tagal kasi ni Jade eh. Paano naglalandian pa? It was like a neutral reaction for Dave to take her fork. Sumandok ito gamit ang tinidor ni Alexa. Masela nitong kaibigan niya pero mukhang willing yata makipag-share ng laway. That's mine! Kumuha ka nga na sa'yo! Angil ni Alexa na inagaw ang tinidor pero hindi nagpatalo si Dave. Sarap kaya nito. Sinubuan ni Dave si Alexa. Naagaw lang ang pansin niya nang maramdaman ng munting kirot sa braso niya. Jade bit his arm. Kinikilig ito't nakatitig sa dalawa. Mahigpit pa nitong hinila ang collar ng shirt niya. And boy, Dave looks so different. Lagi itong seryoso pero kapag si Alexa ang kasama, lumalabas ang mga ngiti nito sa labi. Walang ya talaga. Nangingisla pa ang mga mata ng abogado. Nakabakod pang katawan nito sa katawan ni Alexa. Halos magdikit na ang pisngi ng dalawa na tila nakalimutang nasa harapan sila at nagsusubuan pa ng pagkain. Pasimple siyang hinila ng asawa. Napansin marahil nito na halos wala nang naiwang espasyo sa mga kilay niya. Iwan na natin sila. Kinindatan lang siya nito. Kailangan nila ng alone time together. Malapit lang ang kwarto sa kitchen. Sinamaan siya ng tingin ng asawa. Dave is more than that. May respeto yung tao. He couldn't agree more. Sa tagal na kasama nito si Jade, wala itong ginawang ikakasama ng loob ni Jade. He respected his wife. He observed his boundaries. Whatever. Matanda na rin naman yung dalawang yun. Nag-focus sila sa mga bisita. Habang lumalaon, nalalagas na mga bisita. It was exactly 6 in the evening when Elisa fetched Corbin. Nasa labas lang ito at kausap sa phone ng anak. Tita, kailangan ko na pong umalis. Wait Corbin, ihahatid kita sa labas. Pinanood niya lang ang asawa na inakay si Corbin patungo sa kotse. Bitbit ang mga pagkain ito mismo ang nagsalin sa mga disposable containers. Nakasarado ang bintana ng kotse. Nasa loob nun sigurado si Eliza. Ngunit nang nasa tapat na sina Jade, kusayong bumukas. It had been quite so long since they were standing this close to each other. Ramdam kaagad niya ang takot sa mga mata ni Eliza. Ang laki ng pinagbago ng kapatid niya. Maganda pa rin ito pero nasisense niya ang humility dito. I'm sorry for coming. I was just going to fetch my son. Hindi nito magawang ituwid ang pangungusap. Lumapit si Corbin at niyapos naman ito si Eliza. Nakita niya kung paanong dumiin ang palad nito sa balikat ng anak.
at walang kamalay-malay sa nagaganap sa paligid. Corbin, honey, can you get inside the car? Your mom and I need to talk. Masayang sinunod ng bata ang utos niya. Then Elisa and her were left alone. Ilang sandali rin ang lumipas na naghari sa katahimikan. Noon kapag napapagsolo sila ni Elisa, siyang laging kabado, laging takot na may magawa siyang pagkakamali na ikasisira ng araw ng kapatid. Well, the shoes that they're wearing now, nagkapalit na ngayon. Pinakiramdaman niya ang pintig ng puso niya. Iisa lang ang tibok, pagmamahal para sa kapatid niya. Jade, parang dinala ng hangin na mahinang boses nito, ngunit hindi nito magawang dugtungan ng sinasabi. Kita ng discomfort kay Elisa. Kabado ito, may takot sa mga mata. Bakit hindi ka pumasok? I'm sorry for everything, Jade. Magkasabay pa nilang sambit ng pangungusap. In a split second, silence prevailed. She knew it was hard for her to strike a conversation. Elisa was staring at her shoes. She could even see how she gulped something down her throat. Siya ang dapat gumawa ng paraan and break the ice. Nagluto ako ng carbonara para sa'yo. Napaangat kaagad ang mukha ni Elisa. May tumipong luha sa gilid ng mga mata nito. Napalunok ito. Umawang ang bibig para magsalita pero hindi nito magawa. It must be so hard for her. Nakita na lang niya na napaluhod si Elisa sa kanyang harapan at yumakap sa mga binti niya. I'm so sorry, Jade. So sorry for everything that I've done. I'm so sorry. I was so selfish. I was a brat. Hindi na makilala ang boses ni Elisa. Ang mga hagulhol na lang ang tanging maririnig sa paligid. Seeing her broke down like this melted her heart. Hanggang ngayon, gaano man ang namagitang sakit sa kanilang dalawa, nasasaktan pa rin siya kapag nakikitang nasasaktan ng kapatid niya. Siya pa rin ang nag-alaga sa kanya. Mahal na mahal pa rin niya ang kapatid niya. Pinantayan niya si Elisa. Hinawi niya ang braso nito at lumuhod din sa harapan nito. Bumadya ang takot sa mga mata nito. She was afraid. Baka inakala nitong galit siya. But just this moment, she realized that all the pains had already gone away for good. There was nothing left in her heart but the desire to mend their relationship again. Ang relasyon nila nasira na mula sa simula pa lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa akin, ate. Mas bumalong ang mga luha nito. Kinagat nito ang mga labi upang supili ng pag-iyak. Without saying a word, niyakap niya ito na mahigpit. Elisa trembled and embraced her. Naiiyak na rin siya. She lost count kung gaano sila katagal sa ganung posisyon, kung gaano karaming sorry ang pinaulan nito sa tainga niya. Nantitigan niya ang ama nila na nakatanaw sa kanila mula sa malayo. Nababanaag niya na naiiyak ito. Nakapaloob doon ng pasasalamat. Thank you, he mouthed. Tinanguan lang niya ang ama. Words weren't needed anymore. They still have time to talk about everything. Plenty of time. Ang mahalaga sa ngayon ay maipaabot niya rito na nagpapatawad na siya at ibinibigay na niya ang hinihiling nito. Sino ba siya para ipagdamot iyon sa kapatid niya? Forgiveness is for everyone, especially for those who earnestly seek for it. Wala na siyang dahilan para magkimkim ng sama ng loob. Nasa kanya na ang lahat ng kayamanan at kaligayahang hinihiling niya. Lalo na ang taong mahal na mahal niya. Night! Umieko ang tinig ni Jade sa buong kabahayan. Nakikipag-hide and seek na naman kasi sila sa anak nila na madalas na nangyayari. Sinabi ng katulong ko nasa ng bunso nila. Again, nasa kusina na naman ito. Napapailing na napatitig siya sa kalat na nasa sahig. Packaging ng tsokolating itinago niya sa ref. Chocolate is synonymous tonight. Sobrang hilig sa tsokolate at sobrang kulit nito. Doble pa sa kulitan ng kuya niya noon. Night! Hanggang 3 lang ang bibilangin ni Mama, ha? Ginamitan niya ito na seryosong tono. Sumenyos ang katulong na nasa ilalim ito ng mesa. Kahit ito napapangiti sa kulitan ng alaga. Night! Hahanapin ka na ni Mama! Humakbang siya palapit sa pinagtataguan nito. Sinadya niyang patunugin ang tsinelas. Sa sahig nakita niya ang kalat ng mga tsokolate. Milk and dark chocolate iyon. Marubdubang pagbabrush na naman ng teeth ang gagawin nila. Magbibilang na si Mama, ha? Humakbang siya. At doon mismo sa kinaroroonan nito, 1. Hinawakan niya ang edge ng mesa. 2. Pabigla siya nag-squat at tumitig sa ilalim. Nagulat si Night at napasigaw ito. Mama! Ayan, nahuli na kita! Mama found me! He giggled. Punong-puno ng pagkain ng bibig at pabus na nga ang nasa kamay. Ang maliit nitong mga ngipin,
Namamantsahan na ng kinain. She stretched her arms towards him. Humagikik na naman ito at inabot ang kamay niya. Sa ginawa nitong pagyakap sa kanya, nadumihan ng puti niyang damit. Naku, Mama, sorry po. He looked so problematic habang namimilog ang mga matang nakatitig sa mukha niya. Hinintay nito magpakita siya ng disgusto o galit. Sinikap niyang huwag ngumiti kahit pa gusto niyang bumunghalit ng tawa. Kiss mo si Mama, magiging maayos din ako. Sa halip ay sabi niya. Tumayo ito at hinawakan ang mukha niya, pinatakan ng halik sa magkabilang pisngi. Ramdam na ramdam niya ang lagkit ng chocolate na dumikit sa balat niya. Mama, madumi na naman! Tinangka nitong pahirin naman siya, ngunit mas kumalat pa iyon. Knight is such a sweet boy. Makulit ito pero takot naman sa kanila ni Jax. Hindi ka nga dito, ang kulit-kulit mo ha! Pasalampak siyang naupo sa sahig, sumandal sa haligi ng kitchen table. Hinila payakap ang anak. Hugging him never gets old. Galit ka ba sa akin, Mama? Hindi. Makulit ba ako, Mama? Niluwagan niya ang yapos sa maliit nitong katawan at tinunghayan ito. What do you think? Itinapat nito sa baba ang maliit na hintuturo at tila malalim na napapaisip na naniningkit pa ang mga mata ha, like it was a $1 million thought. Slight, nakapikit pa ang isang mata nito. Sino ba magagawang magalit sa sweet at cute na batang to? Niyakap niya ito at pinakahalikan sa bumbunan at muka. I love you. Love you back, Mama. Ang sarap sa tainga, ang gaan sa pakiramdam. Binitbit niya ang anak paakyat sa second floor at pinaliguan nito. Pinag-toothbrush at pagkatapos pinatulog. It's now time to prepare Ate Jenny and Kuya Gap's merienda. Kahit may mga katulong at nandyan si Nanay Lourdes, personal pa rin niyang inaasikaso ang mga anak. Masyado siyang absorb sa ginagawang sandwiches nang may bisig na yumapos sa baywang niya. Kaagad na puminta ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Ang Ate Jenny at Kuya Gab niya. At nakasunod ang nakangiting gwapong-gwapo niyang asawa, bitbit ang mga gamit ng mga bata. Kaagad na nagningning ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Nagmano ang mga anak sa kanya pagkatapos kay Nanay Lourdes. Mama, I got perfect score, pagmamalaki ni Gab. At kaagad na pinulot ang sandwich sa platter, ngunit kaagad ding napaatras ng tampalin nito ni Jenny. Wash your hand first, no? Parang Miss Minchi nitong saway sa kapatid. Naglaro ka kaya sa park ng school kanina, kung saan nakahawak yung kamay mo? Nagugutom na ako, ate. Laki ka namang gutom. Tabain si Gab at madalas ding gutom. Natatawang nagkatinginan na lang sila ni Jax habang pinakikinggan ng dalawa. Sa tuwi na naman, laging sinusunod ni Gabriel ang ate niya. Wash muna kayo ni Ate Jenny. Susog niya habang iniangat ang chin ng anak na lalaki. Magkasabay na naghuhugas ang mag-ate. Pero ang Gabriel hindi matigil-tigil sa pagkukwento. Nasa mga anak ang buong atensyon niya nang yumapos naman sa kanyang asawa. Di ako makasingit kaagad sa dalawa eh. Pinatakan nito ng halik ang mga labi niya. Isang mag-ang halik lang dapat, ngunit ang asawa niya makulit din kagaya ng mga anak nila. Housework, ani ang inayos ang kwelyo nito. Fine, habang nasa trabaho, bumalik ang isip ko sa mga bata at sayo. Hahalik pa sana ito, ngunit nakapamewang nang nakatayo si Jenny sa gilid. Papa, you're so gross! Natatawa na pinindot ni Jax ang pisngi ng anak. Jenny had grown more beautifully each day. Simpleng uniforme lang ang suot pero sumisilip talaga ang ganda. Napaka-responsable pa nito. Madalas ngang worry ni Jax na baka mapunta sa mokong na lalaking dalaginding nila. Naging masaya ang hapag. All ears nilang pinakikinggan ang kwento ng mga anak. Hanggat maaari at kaya nila, binibigyan nila ang buong atensyon at oras. Mas mahalaga kaysa sa anumang yaman na kaya nilang ipagkaloob sa mga ito. Mama, Papa! Kinusot ni Knight nila ang mata habang akay ito ng katulong. Ang bilis na namang magising ng anak nila. Ngunit nang makita ang mga kapatid nito, hayun! Nagliwanag kaagad ang mukha ng bunsoy nila. Kuya, ate! Parang hindi nagsabay sa tanghalian ng mga ito kung makapag-react ang bunso nila. Dadamputin na sana ito ng ama, ngunit mas nauna pa si Jenny. Bumaba naman sa inuupuan si Adriel at niyakap ang kapatid. Nakakataba ng puso ang makita na ang mga anak nila ganito kalambing sa isa't isa. Outcast talaga tayo sa tatlong yan, no? Hayaan mo na. Sumandal siya sa balikat ng asawa. Lumaki siyang walang ganon sa kanila ni Eliza. Ang sweet ng mga anak natin, no? Gawa pa kaya tayo ng dalawa pang sweet at mababait na bata? Naman, he winked. Baka kasi makakalusot lang. He kissed her. Bago ito, nakiumpok sa kanilang mga anak. Lumipat ang mga ito sa sala kung ano-anong laro ang pinagkaabalahan ng mag-aama. Ni hindi pa nga nagpapalit ng damit ang mga ito. Naroroong gawing kabayo ng mga anak si Jax. Pumupuno ang halakhak ng mga ito sa kabahayan. Their laughters, their smiles. They were all beautiful melody to her ears. Kailanman, hindi niya pagsasawa ang pakinggan yon.
Nang magawi ang titig ni Jack sa kanya, kumindat pa ito. Kaagad namang sumikdo ang dibdib niya. The love that they have, it never faltered. Mas lalo pang yumayabong. Madalas ng biro ni na Alexa, in every passing second, Jack and her were becoming more and more in love with each other. Ang mga tinginan nila ganun pa rin ka-intense. Mainit pa rin ang pagmamahal. At hindi lang yun nasusukat sa physical satisfaction, ha? Well, it was always a part of their lives. Matulog na tayo, ma? Napasandal siya sa dibdib ng asawa. Katatapos lang niyang suklayin ang basang buhok. Si Jax naman, kapapasok lang ng silid nila mula sa pag-check sa mga bata. Tulog na ba mga bulinggit? It was not a proper answer. Paano halos ingud-ngud na nito ang buong mukha sa leeg niya. Inagaw nito ang suklay mula sa kanya at iniharap siya rito. Hindi pa man nakakahuma, kaagad nang kinuyumos ng halikang asawa. He was giving her hungry kisses. Pati mga kamay nito tila nagugutom din sa pagdama sa katawan niya. Few seconds later, they found themselves on the bed making love like it was the last time they ever did it. Mahal kita. Panay ang usal nila ng mga kataga ng pagmamahal hanggang sa maabot nila ang nais nilang abutin. Hingal, pagod, ngunit satisfied na magkayakap sila sa ibabaw ng kama. Hindi ka na talaga makapaghintay, no? I'm hungry and I love you. I love you too. Let's sleep na. Maaga pa tayo bukas. Kinumutan siya nito at niyapos na mahigpit. Sa susunod na araw ang wedding anniversary nila. Hindi na niya alam kung saan sila pupunta. Natatawa nga siya kung siya lang araw-araw ang celebration. Pero gusto niya naman na surprisein ng asawa. Kinabukasan nga, maaga pa lang nasa bahay na ang mga matatanda. Ang mga ito muna ang bahala sa mga bata. Mom, Dad, ang aga nyo naman. Mas maaga, mas marami kaming oras na maglaro ng mga bata, Jax. Nakakandong na kaagad si Adriel sa lola nito, habang si Knight karga ni Papa Joseph. Jenny on the other hand was with Lola Joseph at nasa porch ang mga ito. May pinasasagot ang assignment si Jenny, araling panlipunan. Doon mas magkasundo maglolo. Sana dinala mo si Corbin pa. Aniya na dinulutan ng merienda ang mga ito. Ayaw iwanan ng mommy niya Mas okay na sila ngayon ng ate niya. Pero napapansin niyang naiilang pa rin ito sa kanya. Ang mga tulong niya pilit na pilit kung tanggapin ito. But the love they have, nagiging mas mayabong sa paglipas ng mga taon. Tita Claudia passed away last year kaya mas mabuting, mas nagiging close sila ng kapatid niya. Pumanaw itong nagkausap naman sila at nagkapatawaran. Even Chloe, they had a chance to meet in one gathering na pareho nilang pinuntahan. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Wala na ang galit at animosity sa mga mata nito. She was with another man. Anak, I think you and Jade should go na. Natawa si Jax. Dad, pinapalayas mo na ba kami para ma-spoil niyo mga apo niyo? After lunch, sinumula ng ilagak ni Jax sa mga luggage nila sa trunk ng kotse. Until now, wala siyang ideya kung saan siya itatana ng asawa. Sa tansya niya, malayo at matagal sila. Mama, ayokong umalis ka. Halos ayaw ng bitawan ni Knight ang leeg niya. Naalala niya si Gabriel nung honeymoon nila ni Jax at kagaya noon, si Jenny lang ang nakakapag-pacify sa bunso nila. Knight, kung sasama ka sa kanila, hindi maiiuwi ni Mama at Papa ang baby sister natin. Maang na nagtinginan silang lahat. Hindi na ako bunso? Suminghot ito. Again, they let Jenny negotiate. Bunso ka pa rin. Bunsong lalaki. And the one Mama and Papa will be adding to the family, siya naman ang bunsong babae. Napatango-tango ang puno ng luhang anak nila. Napapailing na lang siya. Sure, itinuturo na sa school ang education. Pero sigurado siya, si Alexa naman ang nagpi-feed ng kung ano-ano sa utak ng panganay nila. Such a bad tita talaga itong si Alexa. Few hours later, nasa isang private resort na sila sa Nasugbu mula sa bahay nila sa Manila. 2 taon na rin sa Maynila sila naninirahan. It was a conjugal decision, malapit sa work ni Jax at sa school ng mga bata. Binaybay pa lang ng sasakyan ng daan, natatanaw na niya ang napakalawak na dagat, nature and its bounty. Nag-aanyaya na magtempisaw sila. Hinayaan na kaagad nilang buhatin patungo sa rest house. Mula sa bahay ay may malapad at mahabang walkway na nagtatapos sa isang malawak na cottage na nakatirik mismo sa malalim na bahagi ng tubig. Nagsisilbi rin yung dock ng speedboat. Malalim na raw ang bahaging yun. Paano mo nahanap ang lugar na to? Kay Wade to. Thank God. Kala ko bumili ka na naman ng property Magkaakbay nilang tinalunto ng kabahayan. Marami tayong anak, mas mainam na marami silang paghati-hatian. Isa pa, dadagdagan pa natin ng 2, di ba?
Kailanman hindi talaga natatapos sa paghirit itong mahal niya. Matapos ng isang oras na pamamahinga, nagsimula na sila magtampisaw sa dagat. Pribado ang rest house. At pumupunta lang roon ang caretaker kapag tinatawagan. The property was all for themselves. Kahit mag-ungutan at maglandian sila, walang makakakita. Hayo na nga, matapos maghapunan, humirit ng pamamasyal ang asawa. Pati labi at mga kamay nito namamasyal din sa iba't ibang parte ng katawan niya. Para silang mga bagong kasal sa inaasal nila, kinikilig at nanggigigil pa rin sa isa't isa. Sa huling gabi nila sa rest house, isang romantic dinner ang hinanda ni Jax. Ito mismo ang nagluto at nag-ayos ng mesa. It was a candlelight dinner on the porch. Napaka-romantic talaga ng asawa niya, kaya naman nanatiling buhay na buhay ang romansa sa pagitan nila. Mupo ka na, ma. They dined while gazing at each other. Mali, kumakain siyang may audience. Jax, kakain ako. Nagugutom na ako eh. Angil niya. Nang tila wala yatang balak sumubo ang asawa niya. Until now, nakakapaso pa rin ang mga sulyap nito at nakakadala. He smiled. Ginagap nito ang palad niya at tinitigan siya ng tuwid sa mga mata. Are you happy with me, ma? Jack's eyes were beaming with so much emotion. Ibinaba niya ang kubyertos, pinagsalikop ang mga daliri nilang dalawa. Dinala sa tapat ng bibig niya ang kanilang magkahugpong ng mga kamay. With eyes closed, she gently kissed the back of his palm. She made sure her lips lingered on his skin. Nang magbukas ang mga mata nito, nagkatagpo ang mga mata nila. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata nang makita kung paanong nasilip ang pagmamahal sa buhin nitong mga mata. Jax Alcantara, I am so happy to be with you. Sobrang pinasasaya mo ako sa araw-araw, kaya wala ka nang kailangang patunayan pa. Parang nakahinga ito ng maluwag, saka siya nito iginiya patayo. Hindi pa tapos ang hapunan nila, ngunit mas nakakabusog nga naman ang yakap at bisig ng asawa.